speaker is a welcome Honorable Congressman Rodante Daniel Marcoleta. A round of applause for you. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay napakasaya para makarating dito. Hindi ko po kasi alam na ganun po pala karami ang mga social workers sa ating bansa. I was overwhelmed to see you in colorful dresses and by region. Kung kayo po talaga ay gagamitin lang talaga ng pamahalaan para i-uplift po natin ang maraming mahihirap sa ating bansa. Alam ko po, marami kayong magagawa. The Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines, Inc., ALSWDOPI. As you celebrate your 28th National Social Welfare Development Forum and General Assembly today, nakita ko po yung team ninyo which is very, very timely and relevant. LSWDOs in action, bridging generations, building resilience, strengthening intergenerational solidarity for sustainable well-being. We cannot underscore the importance of this theme. Mahalaga po ito kung talagang gagawin lang ng pamahalaan ang kanyang katungkulan para iahon at ibangon sa kahirapan ang marami po nating mamamayan. Pero bago po ninyo magawa yun, dapat kayo muna ang dapat na alagaan ng pamahalaan. And I am aware of Republic Act 9433. This is the Magna Carta for Public Social Workers, which was enacted in 2007. 14th Congress po ito. At nandun po ako nung mainak ng batas nito. Naalala ko pa po yung underlying objective ng batas na ito. The state shall promote and improve the social and economic well-being of public social workers, their living and working conditions and terms of employment. Ito po ang pinaka-importante. I think you should be equipped of all what you need to improve your work and to help the downtrodden and the marginalized in our society. Hindi po ninyo magagawa yun kung hindi kayo ang uunahin na ayusin at alagaan ng ating pamahalaan. Gusto ko pong batiin kayong lahat. Unang-una na po ang inyong National President, John Laymar D. Abella, Ms. Anibel Arlan Cayabat, Executive Vice President, Ms. Maribeth Ortiz, Executive o ex-officio member, at lahat po ng mga mayors na nandito ngayon, at narinig ko po na binanggit ang mga pangalan nila. Alam ko po kayo po ay mga awardees ng LSWDOs in action. Why am I trying to emphasize the role of social worker in our society? Kayo po talaga ang mag-bridge between what you do and the ones that need the services. Kung wala kayo, wala pong mangyayari.
tingnan na lamang po natin ngayon, ang dami pong mga ayudang ibinibigay. Palagay ko, alam na alam po ninyo yan. Ang una pong na-invento ay yung 4Ps. Okay lang po yun eh. Kasama rin po ako sa umimbento nun eh. Pero ang importante po doon, may guidelines po kasi yun. May balik sa lipunan. Merong conditionality. Kailangan merong gawin ng beneficiary para tulungan niya rin ang sarili niya. Hindi kailangan manatili siya sa ganung kalagayan. Sapagkat one way or the other, kailangan niya rin makaalpas sa kahirapan. Pagkatapos po, na-invento na naman yung MAE. Ito po yung panggamot. Pagpapagamot sa mga may hirap nating kababayan. Na-invento rin po yung AIX. Na-invento rin po yung TUPAD. Ang pinakabagong invention po ay yung AKAP. Itong huling apat na invention po na ito, sa aking palagay po ay talagang dapat nating repasuhin lahat. Nagtataka po ako bakit hindi kayo ang ginamit para itong apat na ayudang ito, kayo po dapat ang magtaguyod ito. Kayo po ang merong kakayahan, kayo po ang merong training, kayo po ang nakakakilala ng mga taong dapat pagbigyan ng lahat ng ayudang ito. Bakit naman po pinadaan sa mga politiko? Ako po, sinabi ko na sa kanila eh. Halimbawa po yung MAE. Hindi ko naman po sinasabi na dagdag problema sa amin, dagdag trabaho. Bakit padadaan niyo pa sa opisina ng congressman yung MAE? Gagawa pa po kami ng guarantee letters. Okay lang naman po sa amin yun. Ang problema, wala naman po kaming kakayahan kung paano namin i-dispense yung mga ibinibigay na pondo sa amin. Titingnan lang po namin base doon sa medical abstract. Katulad ko po, hindi naman ako doktor. So nakita ko mukhang mabigat yata ang karamdaman nito. So bigyan mo ng mas marami. Parang tansyahan na lang po. Tansyahan na lang. So ito nga po, atay pa lang problema nito. Dagdagan mo ng konti. Hindi kami dapat yung gumawa nun. Dapat kayo po lahat ang gumagawa nito. Na-invento na naman yung AIX, yung Citizens in Crisis Situation. Wala naman pong guideline. Ang sabi nila, 3,000 pesos ang ibibigay sa bawat isang kababayan natin na dapat bigyan. 3,000 pesos. Di ko po alam kung paano kayo na-involve. Ang alam ko po ay yung national staff, yung pong mga staff ng DSWD. Hindi ko po alam kung meron kayong kaugnayan doon. Pinapipirma po lahat ng mga politiko, hindi ko naman alam kung lahat po ay nabibigyan. At kung yung halagang binibigay ay hindi kinumulangan. Yung punto pa, emergency employment. Magtatrabaho ng ilang araw, pagkatapos babayaran din. Wala pong guideline. Wala pong makitang guideline. Paano po ninyo susukatin? How will you judge the success or failure of a program? Kung hindi po dadaan sa inyo, kayo po yung nakakaalam. Kayo po ang nag-aral tungkol sa bagay niyo. Kayo po yung nagmo-monitor. Kung yung tulong na ibinababa ay nagkakaroon ng visa sa kanilang buhay. Paano nyo na i-integrate? You're supposed to breed generation, to build resilience, and strengthen intergenerational solidarity. Paano gagawin kung i-chapwera kayo? Kung i-bypass ang LSWDO? Palagi ko, hindi po ito yan. AKAP. Napakaganda po ng kanilang mga pangalan. Ayuda para sa kapus ang kita.
Sino po ang magdidetermine sa atin kung sino yung kapos? Yung salitang kapos is relative. Kahit sino po pwede niyong sabihin, ako kapos din. Ako masasabi ko sa inyo, kapos din ako sa maraming pagkakataon. Hindi ko kayang tulungan lahat yung aking constituents na nandun sa kahirapan. Pero sino yung magdidetermine? Bakit pupunta sila sa isang komunidad at ipamimigay, or the range is between 7,000 to 15,000 pesos? Paano po natin susukatin ang tulong na ito? Paano na-benefit ang mga tao? Bibigyan mo ng ayuda sa isang araw, masaya siya sa isang araw, at malungkot siya the rest of the days of his life. Kinuwenta ko po lahat ng pondo ng 5 ayuda na ito na ibinibigay ng ating pamahalaan. Pero alam ko po, alam din ninyo. Porpis, MAIP, AX, TUPAD, and ACA. The total amount is 194 billion pesos. Nagagasta ko ba lahat ito na ibibigay po sa lahat ng mga taong mahihirap? Ilan po yung taong mahirap sa ating bansa? I estimate maybe 27 million Filipinos. So kung talaga pong pangangatawanan natin itong mga ayudang ito, they should be able to reach or target at the very least 27 million Filipinos. These are the poorest of the poor. Pero sa tingin ko po 10% lang o baka mas mababa pa ang nabibigyan. Yun po yung problema. Bakit po na-bypass ang LS o ang Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines? Bakit hindi po kayo ang gumagawa nito? Para sa ganun nasusukat natin, nalalaman natin, na i-report natin, na gumiginhawa, nakikita natin ang pagbabago every time na ibinababa ninyo ang lahat ng pagtulong na ito. This is very important. E sa ngayon po hanggang ngayon po mahirap pa rin ang Pilipinas. Kayo po ang katulong sana kung nalalagay lang sa ayos lahat. Halimbawa, kung kayo po'y tinulungan, yung Magna Carta na nasa inyo, kung kayo ang inuna para ayusin lahat ang inyong kalagayan, at pagkatapos yung vision na sinasabi nyo ay kamatch ng vision ng local government units. Maliwanag sana na nagkakaroon ng breeding generations and breeding receivers. Ang dami po natin dapat ayusin sa ating bansa. Kailangan po bang i-bypass? Kailangan po bang i-compromise ang inyong ginagawa? You are at the forefront of social change. Na-recall ko a couple of years ago, the Vice President spoke before you and she said something like the social workers are the foot soldiers that will change the social landscape of this country. Tama naman po yun. Hindi lang kayo ang frustrated, kahit ako frustrated ako. Ang dami pong batas na magaganda, ngunit yung layunin na hindi natutupad. I will tell you one good example. The Local Government Code was enacted in 1991. The underlying objective is to strengthen all LGUs, make them self-reliant, so that they can stand on their own feet. How many percent, for example, of the more than 42,000 barangays in this country can stand on their feet? How many? Only 2% can stand on their own. So 98% gumagapang. If the barangays are the smallest political units of their country and 98% ay gumagapang, how can you feel the strength of the Republic? Ito po inyong batas. RA 9433 was enacted in 2007 or 18 years ago. Ito po bang objectives na binasa ko sa inyo ay nakabit na ninyo? The state shall promote and improve the social and economic well-being of public social workers. Are you happy?
Parang happy kayo, hindi kayo mas. I am not happy. I am not happy. Kasi alam ko po na dapat mas marami kayong nagagawa. Kayo po ang nasa forefront ng lahat ng ito. Binabypass kayo. Dapat kayo ang gumawa ng lahat. I am frustrated. Yung kuryente na lang po, what is the underlying objective of that law that was enacted in 2001, 24 years ago? Ang sabi po dun sa batas na yun, idulot natin ang kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. This is the law. This is the objective. Murang halaga. Baligtad ang nangyari. Tayo na po ang pinakamatas na rate ng elektrisidad sa buong Asia. Ang ganda na sana ng buhay natin kung mababa ang ating elektrisidad. Marami ang negosyong pupunta rito, mga ngapital, at magtatayo ng paggawa ng pabrika, magkakaroon po ng maraming trabaho. Hindi sana kayo hirap sa inyong mga tungkulin sa pagtulong sa kanayunan at sa lahat po ng panig ng ating bansa. Ang dami po talaga. Magkano po ang tinatanggap na honorarium ng isang kapitan? Average. 7,000 pesos per month. Magkano po ang tinatanggap na sweldo ng kasambahay sa Maynila? 8,000 pesos per month. Pero ang kapitan 24/7, kasama po ninyo sa pagtulong sa constituents. 7,000 pesos per month. Ang tanod po, alam kong walang social worker sa barangay, pero nakakasama rin sila sa inyong mga tungkulin. Tanod, 800 pesos per month. Yan po ang Lupon taga-pamayapa, 300 pesos per month. Ang dami po nating dapat na itama dito sa ating bansa. Kami po sa House of Representatives, alam po ninyo yung nangyayari. Huwag po ninyo kaming tutularan. Ang gugulo po namin. Mas naniniwala po ako sa inyo kaysa sa House of Representatives. I can see and I can feel solidarity among you. That is why I came here to speak before you to honor you today. Sa House of Representatives, sasabihin mo na nga yung tama eh. Hindi ka pa paniniwala. Bakit ako tayong nag-audit ng confidential funds ng opisina ng Vice President? Kailan tayo naging auditor? They cannot debate with me. Bigyan nyo nga ako ng legal basis kung paano tayo, kung bakit tayo nag-audit. Why are we usurping the mandate and authority of the Commission on Audit? There is only one office enshrined in the Constitution who will do the audit and examination of the utilization of public funds. Yung COA lang po. Eh yung po nangyari, nagpasikat lahat ang mga kasama ko. Akala mo mga auditor kami. And based on their findings, based on their own findings, tandaan po ninyo, hindi po namin gawa nyo, pero pinanghimasukan. And based on their own findings, na para bang final and executory, they impeach the Vice President. Wala na pong rule of law. Wala pong due process. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating dating Pangulo. The ICC should come in only if the judicial system of the country is not functioning or is unable to function. As long as the judicial system and the prosecutorial system of the country is open and functioning, the ICC has no right to come in. It has no basis to come in. Bakit po? Nakasara na ba ang hukuman natin ngayon? Pagmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na hukuman. Kaya ba natin ngayong ipikit ang mata natin? Sarado ba ang mga hukuman natin? Hindi po. But they chose to abduct the former president and place him under detention
on the other side of the globe. Para hatulan siya ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Wala nang jurisdiction sa atin. This is the problem that we face today. Alam ko po, on social and economic issues, kayo po talaga ang makatutulong lamang. Kayo po talaga lamang ang pwedeng gumawa lahat ng bagay na pinadadaan sa politiko. Hindi po ako naniniwala dyan. You should assert your right. You should assert your office. Kayo talaga yun. Huwag kayo mag-alala. Palagay ko darating ang panahon. At malapit na po yun. Pag-usapan natin. Pag nakarating po ako doon, aayusin po natin ang problema sapagkat kayo po ang aking partner. It took me 15 years para lamang gawin yung Magna Carta of the Poor. Hanggang ngayon, frustrated pa rin ako. Why? It was a law signed in, I think in 2019. Matagal po talagang gumawa ng batas, lalong-lalo na pagka sa mahirap. Nandun talaga yung struggle. Pagkatapos na mapirmahan ng 2019, isipin nyo, hanggang ngayon ay hindi pa may patupad dahil lamang sa isang pagkukulang. Wala pong IRR. Saan kayo nakakita? IRR na lang. May ginawang IRR nung makita namin mali pa. Kaya hindi po may patupad. Parang sinasadya nila na hindi tulungan ang mga kababayan nating mahirap. Na yun po talaga ang gusto niyong tulungan. Kaya kayo nandyan. Kaya kayo pala'y napakalaki ng organization. Pasensya na po kayo, hindi ko alam na ganito po pala kayo karami. Kung alam ko lang, matagal na sana ako nagpresenta na magsalita sa inyong harapan. Bakit ngayon nyo lang ako inimbita kasi? Hindi bali po, babalik ako. Babalikan ko kayo. Pero hindi na po congressman. Babalik po ako sa inyo. And I will address you as a future senator of this republic. Salamat po sa inyo lahat.